Alright, sa maulang umaga po sa inyong lahat, mga kataski. Kanina po na-day tayo pero nag-blow po yung signal natin. Siguro po dahil sa ulan, sa bagyo. So, nawa sa mga bumibiyahan dyan, papunta po sa ating mga trabaho, ingat-ingat po. At huwag kalimutang manalangin, mag-humingi ng proteksyon sa Panginoon para gabayan tayo. Kaya tayo sa anumang kapahamakan at the same time sa init ng ulo. Kailangan maging kalmado po tayo habang bibiyahe tayo. Dahil tanda po natin may mga pamilya po naghihintay sa ating pag-uwi. Sa umagang ito, ibabahagi ko sa inyo bilang kalahasang spiritual ang isang mensahe po ng ating Panginoon na meron po siyang pamagat na yung bunga ng kasalanan. Okay? So, pag-uusapan po natin ngayon yan, ano ba ang bunga ng kasalanan sa buhay ng isang tao kapag ginagawa niya yung mga bagay po na hindi po kinalulugdan ng Diyos, which is ito po talaga ay kasalanan pag hindi po kinalulugdan ng ating Panginoon. So, basahin po ang sa versikulo ng Biblia sa Isaiah chapter 59 verse 2. Sabi po ng talata, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang magpapakupi ng kanyang mukha sa inyo upang siya ay huwag pakit. So, malinaw po sa verse na ito na binasa natin na nagiging dahilan po kung minsan bakit po tayo na malayo po ang Diyos sa atin. Totally, ang Diyos hindi malayo sa tao. Ang Diyos po lagi nandyan. Ang Diyos po lagi pong nasa tabi ng isang tao na nangangailangan. But sometimes, ito po yung sinasabi po ng talatang binasa natin. Yung kasamaan po natin ang nagiging dahilan o nagpapalayo sa atin sa Diyos. What I mean, yung kasalanan mo, nagtutulak sa iyo palayo sa Diyos. Hindi lumalayo ang Diyos, pero yung kasalanan natin, tinutulak tayo palayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga ginagawang mga kasalanan na di kinalulugdan ng Diyos. Yung ating kasalanan, sabi po dyan, ating kasalanan po ang nagpapakupi ng ating mukha sa ating Panginoon. Sabihin, yung kasamaan, yung kasalanan, nagiging dahilan kung bakit tayo nalalayo at kung bakit po yung mukha ng Diyos ay hindi po natin makita spiritually po at hindi tayo pinapakinggan po ng ating Panginoon sa ating pong mga ginagawa o ating pong mga kasalanan ginagawa. Now, bakit nga po bang hindi sinasagot ng Diyos ang panalangin ng isang tao? Bakit hindi po siya pinakikinggan ng Diyos? Bakit hindi po nakikinig ang Diyos sa panalangin ng isang tao kung siya po ay gumagawa po ng kasalanan? Ang sabi po ng talata, kundi pinaghihiwalay ng inyong kasamaan kayo at ang inyong Diyos. That's why ipinapakita po rito na yung kasamaan ng tao, yung kasalanan ng tao ang nagiging dahilan kung bakit po ang Diyos ayaw pong makinig sa mga panalangin po ng isang tao. Kaya nga po laging ina-advise po sa atin ng ating pong mga leaders na kapag tayo po ay mananalangin, humingi muna tayo ng tawad sa Panginoon. Meron po ang iba kasing nananalangin na automatic kagad, direct kagad po sa paghingi ng kanilang pangangailangan. Well, para po ma-please natin ang heart ni Lord, sa ating po pananalangin, kinakailangan po muna nating maluwalhati ang Diyos at syempre humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Yun po ang kinakailangan gawin po ng isang tao. Let's say, kung ang isang mama mo, papa mo, mahal mo sa buhay, even tayo na mga nagkatrabaho, matutuwa ba tayo na kapag dating natin sa bahay, ang isasalubong sa atin ng pamilya natin, pera? Panghihingi ng pera. Di po ba hindi? So natin makapagpahinga muna, medyo kalma-kalma muna yung katawan. Kasi minsan parang may isip natin, ito lang yata ang hinihintay sa akin dito. Pera lang. Bakit pera? Kasi yan po yung pinakapangailangan ng tao, di po ba? So gusto natin bilang mga nagtatrabaho, pagpagod tayo, kausapin muna tayo, magtuhan muna tayo. So, magkaroon muna tayo ng bonding. So, saka, to follow na po yung pangailangan na yan. Kaya di po sa Panginoon. May kasalanan ka sa Panginoon, di may ka ng tawad. Saka mo usapin ng Panginoon. Saka mo sa Kanya ipahayag yung pangailangan mo. Dahil yung kasalanan po hindi pinapatawad, yan po ay tinatawag po na pride. Pag mamalaki natin sa Panginoon, ay natin humingi ng tawad kasi inisip natin, symbolically, righteous tayo, na hindi na natin kailangan humingi ng tawad. No, yan po yung nagiging dahilan kung bakit hindi po tayo pinakikinggan ng Diyos sa ating pong mga panalangin. So, dapat po nating malaman, sinabi po ng Diyos sa atin, mga tao, na bigyan pansin po yung kanyang mga salita. Napakahalaga po sa buhay natin ang salita ng Diyos. Hindi na naman tayo dapat mabuhay sa pagkain ng pampisikal. Meron din tayong spiritual na kalagayan na kailangan pong kakainin.
o mabusog po sa mga salita po ng ating Panginoon. So now, gagamitin ko po itong halimbawa. Yung kamay po natin, ito, kumakatawan to sa kapangyarihan. Kumakatawan po ito sa kakayahan ng isang tao. Ibig sabihin, pag may kamay ka, magagawa mo yung mga bagay na pwede mong gawin. Kapag gumawa ka ng mabuti, kamay din ang pwede mong gamitin. Kapag gumawa ka ng masama, gagamit ka rin ng kamay. Symbolically, kapag meron po tayong mabuting kamay, na sinasabi po dito ay wala pong kapangyarihan at kakayahan na gumawa ng kasalanan o kasamaan. The point is, kapag gumagawa po ng kasamaan, ng kasalanan ng isang tao, ang kanya pong kamay ay hindi po mabuti sa harapan po ng ating Panginoon. Now, sa buhay po ng tao, meron pong kasalanan at meron pong biyaya. Sa mga mabuting kamay, ang kanila pong tatanggapin ay biyaya sa Panginoon. Pero sa mga masasamang kamay, ito po ay kasalanan po sa harapan ng Diyos. Point out natin ang kasalanan. Ang kasalanan po ang naghihiwalay sa atin, naghihiwalay sa Diyos at sa tao. Unang-una, ang matinding kasamaan po ng tao ang nagpapahiwalay sa kanya mula sa biyaya ng Diyos. Yung biyaya ng Diyos, totally, daan na yan eh. Dahil, tignan nyo nga ako, di po pa. Pero ang Diyos, pinapaulan niya, pinapaaraw niya sa masamang tao at sa mabuting tao. Pinasisilay niya ang araw sa mabuting tao at masamang tao. So wala siyang pinipili, fair siya. But, yung matinding kasamaan po ng tao ang nagpapahiwalay sa kanya mula sa biyaya ng Diyos, na sa halip na yung biyaya na yan ay matanggap niya dahil sa kasamaan niya, hindi po niya ito naaabot. Ang tao po na may masamang kamay ay nabubuhay po sa kasinungalingan at masaya po na gumawa ng paglabag sa Diyos, na para pang kinasisikat pa ba. Parang wala siyang pakialam kahit anong magawa niya. Ang sabi nga ng iba, buhay ko to, huwag niyo akong pakialaman, kanya-kanya tayo ng buhay. Okay, so okay, buhay mo yan sa ngayon, pero hindi yan sa'yo. Pinagkatiwala lang yan sa'yo ng Panginoon. Anytime, pwedeng kunin niya ng Panginoon. Ba't namin sinasabi itong mga bagay na ito? Para malaman ng tao ang kanyang kalagayan sa harapan ng ating Panginoon. Dahil tulad nyo, kami idubaan din sa mga ganyang kalagayan. At kung hindi po kumilos ang Diyos sa buhay namin, ay hindi po namin malalaman yung aming pong mga pagkakamali at mga pagkukulang. So ang masama pong kamay ay nabubuhay sa kasinungalingan at masaya po na gumawa ng paglabag sa harapan po ng ating Panginoon. At the same time, gumagawa po ang masamang kamay ng dahilan upang gumawa po ng kasamaan. Tayo, minsan, kinoconsider po natin yung mga problema pinagdadaanan natin. Minsan, masasabi po natin ganito, iinom ako kasi may problema ako. May pinagdadaanan ako. Minsan sasabihin ng iba, nagawa ko to kasi dahil sa pangailangan. Kaya ako ginawa ito kasi kung sino-sino sinisisi. So, minsan, ganyan po ang taong meron pong katangian ng masamang kamay. Gumagawa po siya ng dahilan o gumagawa siya ng dahilan para po gumawa ng kasamaan na parang gusto nilang maging excuse yung kanila pong mga dahilan para po hindi po managot o hindi po harapin itong kasamaan na ito. Nakakalungkot. No? Alam niyo po, ang ating pong mga kasalanan, sabi po ng Biblia kanina, ay siyang nagpapakubli ng kanyang mukha sa atin. Kaya po minsan, parang malayong-malayo ang Diyos sa tao. Kaya kung minsan, iblis na po tayo ay umunlad, tayo ay pagpalain, ang nagiging resulta po, naghihirap at bumabagsak po yung ating kalagayan sa buhay. Now, pag-usapan po natin kung ano ba yung bunga ng kasalanan. Now, ang salita pong ginagamit dito ay sa ibang banda, ito po ay bidal, ito po ay isang paghahati. Kadalasan po, kapag kwarto natin, gusto natin lagyan ng division, nilalagyan natin ng kurtina yan o dingding. So, ganun din po sa kasalanan. Yung nagiging dingding po natin sa pagitan ng Diyos at sa atin ay yung kasalanan na ini-entertain natin, na ginagawa natin sa ating buhay. Sa ibang bandang tawag po dyan ay rakiya, yung lawak po ng pagkakahiwalay, ibig sabihin yung espasyo, pagitan. Sa isang bahay siguro, o pagka maglalagay tayo ng kwarto, may pagitan, ano po. Gayon naman din po sa harapan ng Diyos yung kasalanan. Malaki yung pagitan na ginagawa sa atin para hindi tayo makalapit sa Diyos. Minsan yung pride natin ang nagtutulak sa atin, na talagang lumayo po sa ating Panginoon. Yung iba nga, sinasabi ng iba, ayaw pumasok sa simbahan dahil baka raw masunog sila. Na para bang kontento na sila sa ganong kalagayan, mapahamak sila o sila ay hatulan ng Diyos. Huwag sanang mangyari yun sa bandang huli. Ano po? At sa isang banda po, ang tawag po ito ay mabidel. Ito po ay tumutukoy sa gawa ng tao na ang dahilan po o ang kanila pong kasalanan ay tulad po ng isang pagkakahati sa pagitan nila at ng Diyos na parang sumisira sa relasyon. Yan po yun. Kaya po ang tao ay hindi po makalapit sa Diyos simply because tayo mismo mga tao ang sumisira po ng opportunity at ng ating pong relasyon sa Diyos. Mas pinipili po natin
na tayo po ay lumayo sa Kanya. Tandaan niyo po, ang bunga po ng kasalanan, may mga kakilakilabot po yan na resulta sa ating pong buhay. Dapat po nating malaman na ang kasalanan po ay nag-aapoy laban sa kaluluwa ng tao. Pag ang isang makasalanan po ay hindi nagbago at lumapit po sa ating Panginoon, meron pong parusang naghihintay sa Kanya. Ito po isang kontrobersyal na hatol ng Diyos laban po sa mga makasalanan. Walang sino man po ang makatakas sa paglabas po ng galit ng Diyos laban sa kaluluwa ng taong namumuhay sa paggawa ng kasalanan. Kaya nga po kung ano yung itinatanim natin, yun ang aanihin natin. Kung nagpasya po tayong mabuhay sa pagkakasala o sa kasamaan, pagkatapos ng buhay natin ito, hindi man po maabot ng isang tao yung kanyang pangarap sa ayot sa gusto niya kung siya'y kukunin ng ating Panginoon. Siya po ay haharap sa Diyos at yung kanyang mga kasalanang nagawa, ito po ay kanya pong pagbabayaran sa harapan po ng ating Panginoon. Minsan po, may mga taong ganito ang sinasabi, nasaan ang Diyos? Minsan tinatanong nila, ba yung Diyos ba? Nasaan ba ang Diyos? Ganyan po yung salita ng mga taong nahiwalay po sa Diyos dahil po mas pinili pong mabuhay na malayo sa Diyos at nabubuhay po sa kamunduhan. Nabubuhay po sa agos ng mundo, kung ano yung yung uso, nandun po sila. Sometimes, nabubuhay sila para sa kanilang sariling kaligayahan. At sila yung Panginoon ng kanilang buhay, yung kanilang kagustuhan ang kanilang sinusunod. Now, pag dumating po sa pagkakataong sila po ay dumaan o dumating po sa pagkabagsak, pagkabigo, sisihin nila ang Diyos, hahanapin nila ang Diyos, nasaan ba ang Diyos? Parang kung gusto nila, ang Diyos ay maging martir na sa oras ng pangailangan maging Superman na darating. Ang tulong po ng Panginoon, hindi po ipinagdadamo sa mga taong nangangailangan. Pero make it sure na mayroon kang maayos na relasyon sa Diyos. Kung mas pinipili mo yung mga bagay na kinamumuhian ng Diyos, ibig sabihin lang po niyan, sinisira natin yung relasyon natin sa Kanya. So, huwag tayong umasa na may Diyos na tutulong sa atin sapagkat tayo mismo ang gumagawa ng paraan. Sometimes tayo po yung sumisira sa buhay natin eh. Yung mga problema dumarating sa atin, hindi naman Diyos ang may gawa niya. Let's say, ganito po, halimbawa, nangutang ka na wala kang pambayad. Nangutang ka ng 10,000 o 50,000 na gagamitin mo sa negosyo para ikaw ay umunlad, pero ginamit mo sa bisyo. Siyempre, hindi mo naman pwedeng takasan yung pananagutan mo sa pagbabayad. Tatawagin mo ba ang Diyos para bigyan ka ng pera para bayaran yung pagkakautang na ikaw ang siyang mismong lumustay? Minsan po ang Diyos tinuturuan tayo ng tama pong disiplina sa sarili natin. Hindi po natin pwedeng patalunin ang Diyos sa isang building para lamang po tayo ay tulungan sa mali nating ginagawa. Kung ano po yung ginagawa natin, yun po yung aanihin natin. Kaya hindi po lahat ng dumarating sa buhay natin ay may kinalaman ng Diyos. Minsan sa ating katigasan ng ulo, tayo po ang gumagawa nun ng ating mga problema na dumarating po sa ating buhay. Now, ang Diyos po yung pangunahing kabutihan. Sa makatuwid po, ang mahiwalay po sa Diyos, ito po yung pinakapangunahing kasamaan. Tama yun. Pag nahiwalay tayo sa Diyos, yan po yung pinakapangunahing kasamaan na meron tayo at makikita po sa harapan po ng ating Panginoon. Ang Diyos po, alam niyo po, sapat po yan sa lahat ng pangailangan. At sa mga nilalang, hindi po siya nagkukulang. Ang kasiyahan po sa Kanya ay tunay po na nagpapasaya. Kaya po ang mawalay po sa Kanya, sa ating Panginoon, ay isang kakilakilabot po na kasamaan. Yung pagkawalay, ito po yung desisyon ng paglayo. Yung hindi mo pagpansin o yung pagtanggi mo sa Panginoon, yan po ang tinutukoy niya. Kaya isang kakilakilabot po na kasamaan na naghihintay sa isang tao po na lumalayo sa Diyos, na hindi po pinapansin ang Diyos, at ibig po sabihin, ayaw sumunod sa Diyos. Now, ito yung dahilan kung bakit po hindi nakikinig ang Diyos. Bakit ba hindi nakikinig ang Diyos? Kanino siya hindi nakikinig? Ano ang dahilan bakit di siya nakikinig o hindi ng Diyos pinapakinggan sila na tumatawag sa Kanya? Okay, ang tinutukoy po dito ay yung mga tao pong nabigo na sundin ng Diyos. Mas pinili po ang gumawa ng kasalanan, mamuhay po ng malaya, yung walang kumukontrol sa kanila, may kalayaan, malayo po sa mga utos ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, mga tao pong walang alam, kundi sisihin ang Diyos sa kanila pong mga kabiguan, bunga ng kanila pong mga kasalanan. Sometimes, unfair ang tao. Gagawa siya ng mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. Halimbawa po, gusto niyang gawin yung mga bagay na gusto niya. Tapos pag siya po ay nabigo, hindi magandang nangyari sa kanya, tatanungin niya ang Diyos kung nasaan. Hanapan niya ng pagkilos o pagsasagawa ang Diyos para po sa kanilang buhay. Napaka-unfair po talaga ng tao, sa totoo lang. At kung maililipat lamang po natin yung ating pong sarili sa kalagayan po ng ating Panginoon, mararamdaman din natin
kung ano yung nararamdaman ng Panginoon. Yun nga lang na meron kang taong tulungan, di po ba? Tapos yung tinulungan mo, sinisiraan ka sa iba. Iba yung kinikwento sa ibang tao. Pag nalaman mo yun, masakit sa pakiramdam. Ganon din po tayo kung minsan sa harapan ng ating Panginoon. Nagkikit po sa lahat ng ating pong pinaka-importanting bagay na dapat ginagawa sa mundong ito ay yung kilalanin po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, ang Diyos makapangyarihan. Ang kanya pong kapangyarihan po ay hindi po natin mailalarawan. So, ibig sabihin, wala po itong limitasyon. Makapangyarihan po siya sa lahat. Ang Diyos din po natin ay ganap. Kung meron tayong relasyon sa Kanya, kilala natin siya, makikita po natin yung kaganapan niya sa ating buhay. Ang Diyos po walang hanggan, walang katapusan. Siya po ang ating makapangyarihang manlilikha. Ang mawari po sa Diyos ay yung pinakamalungkot po na sandali. Pagkatapos po ng kanyang buhay sa mundong ito po ay nagre-resulta po ng pagpunta sa kaparusahan ng walang hanggan sa impyerno. Pangalawa po, ito po isang kasumpang-sumpang bagay ang mawari po sa ating Panginoon o sa ating Diyos. Yung mga nagpapatuloy po sa isang estado po ng pagkahiwalay sa Diyos, paggawa ng kasamaan na ayaw po ng ating Panginoon ay walang bahagi po sa kaligtasan para sa tinatawag pong kaginhawaan sa isa pong mahasamang araw. Dahil ang parusa po na naghihintay sa mga sumusuway ay walang hanggang pagdurusa at yung isang sanlit ay wala po diyang kapahingahan. So paano po ba ginagawa ng kasalanan na ihiwalay po ang tao sa Diyos? Paano po ginagawa ng kasalanan na ihiwalay yung kaluluwa ng tao sa harapan po ng ating Panginoon? Mayroon pong bunga ang kasalanan sa buhay po natin. Hindi po natin ito dapat baliwalain. Kung saan po ang makasalanan po ay nakatali po sa paghihirap para po sa kanyang kasalanan. Kung ang Panginoon ng buhay mo ay ang kasalanan, gagawin at gagawin mo ang paggawa ng kasalanan. Eh, kinakailangan makalaya tayo rito. Kinakailangan makalaya tayo sa kapangyarihan o pag-aalipin ng kasalanan. At ang tanging paraan para ang tao po ay makalaya dito po sa pagkakaalipin sa kasalanan ay lumapit sa Diyos at sumampalataya sa Kanya. Sa Kanya pong pagsuko ng Kanyang sarili sa Panginoon. Ito pong kapangyarihan ng kasalanan sa Kanyang buhay. Ito pong gapos o pagkakaalipin ng tao sa kasalanan. Bibigyan po siya ng Diyos ng kalayaan para po sa kapangyarihan ng kasalanan. Tutulungan siya ng Diyos na magtagumpay sa lahat ng uri ng kasalanan sa kanyang buhay. Even ito'y tukso, even ito ay personal na kanyang pagnanais. So ito yung dahilan kung bakit hindi po nakikinig minsan ang Diyos sa tao dahil sa kanyang kasalanan ginagawa, sa hindi po niya pagtalikod sa kasalanan at hindi po niya paghingi ng tawad sa kanyang mga kasalanan. Nagiging dahilan po ito kung bakit po ang Diyos napapalayo sa atin dahil sa ating pong ginagawang kasalanan. Tinutulak tayo ng kasalanan, palayo po sa atin, sa ating Panginoon. Ang isang taong pong ayaw lumapit sa Diyos at hindi po kayang talikuran ang kasalanan, ito po yung mga alipin po ng kasalanan at wala pong pag-asa na siya po ay magkaroon po ng pagkakataon kung hindi po siya lalapit sa Panginoon para po sa buhay na walang hanggan. So kaya mas piliin po natin, mga kataskin, na makilala po natin ang ating Panginoon sa ating buhay at makalapit po sa ating po Panginoon. Magpo tayo ng relasyon sa Kanya dahil ito po yung pinakamahalaga sa buhay natin. Pagkatapos ng buhay natin dito sa mundong ito, mapapakinabangan po natin yan. Ating pong pagsampalataya, pagsunod, pagpapasakop, at ang relasyon po natin sa Panginoon. Ngayon, kung ating pong inubos ang buhay natin sa mundong ito, sa mga bagay na gusto lang natin, pero wala tayong relasyon sa Diyos, pagkatapos ng panandali ang buhay na meron tayo, pagkatapos ng panandali ang kaligayahan na matatanggap natin sa mundong ito, meron pong walang hanggang pagdurusa na naghihintay sa mga taong nagbabaliwala po sa salita po ng ating Panginoon. At tayo ay hahatulan ng Diyos ayon sa kanyang mga salita. Nawa, wag mangyari sa atin yan. Magawa natin piliin yung tama at nararapat po sa kalooban po ng ating Panginoon. Nang sa ganon, hindi tayo magsisi sa bandang huli. At ito pong ating pong matatanggap sa Panginoon ay talagang pinaka-espesyal na bagay pagdating ng panahon. So, muli maraming salamat at magandang umaga sa inyo. Nawa, napagpala kayo ng mga salita ng ating Panginoon ngayon na pinag-usapan natin. So, next day, magkita-kita ulit tayo sa ganito pa ring oras. Magandang umaga ulit. Ingat mga katasking. God bless.